Sound check. Sound. Okay, maayong buntag ka natong tanan. Praise the Lord. Ang Ginoo maayo ko sa atong kinabuhi. O wala siya nagpasagad nato. He is always faithful sa tanan ng mga aspito sa atong kinabuhi. O kitang tanan na sayod nga kitang tanan na kasinati sa grasya o pagpanalangin sa Ginoo nining si Manaha. Amen, batang tanan mga igsoon. Hallelujah. Nang nining oras na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Akong i-welcome ang tanan atong kaigsunan nga niya. O sa akong amigo gyud nga perminti na ako ni ma-mention si Brother Renel. Ma-mention ginako ni siya kay balong jud ko ni bisag di mo ni siya masuko kung unsay akong i-kuander eh. Lahir ra gini amigo kayo. Praise the Lord. Oras na sa pagpamati atong abrihon atong mga Bible in the book of John chapter 14. Usa sa pinaka-familiar nga sa inganan ni teksto din sa Bible, which is Bible verse na bisan bata ani naka-memorize. Pero nining adlaw atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo nga natay makatuunan ani kay usay tama na sa mga nag-memorize then dili kay nato matagaan og pagtagad. Sa John chapter 14 verse 6 nagaingon dinhi sa English Standard Version. Jesus said to him, I am the way and I am the truth and I am the life. No one comes to the Father except through me. Sa verse 7, if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know Him and have seen Him. Pag-ampo ta Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. Salamat sa dako kayong pribilehiyo nga niya kami. Niya o Dios, among gipresentar ang mga kaugalingon sa imong atubangan o Dios. Ingon nga mo'y pinaka the best nga handog namo, halad namo. Ingon nga buhing halad para kanimo o Dios. Lord God, nining taknaa, nining orasa, na may mga salimbong Ginoo sa panalangin sa among kinabuhi. Unsa man kini Ginoo, pasayloa kami, himo kaming takos, himo kaming angayan nga makadungog, paminaw sa imong mga pulong. Tungod kay pribilehiyo kay namo nga makadungog sa imong mga pulong. Lord God, nag-expectar kami og mga dagkong milagro nining mga adlaw. Daghang may tabo o Dios sa kinabuhi through your words. O Dios, kanunayon kami, padayon kami nga magmalampuson pinagi sa mga pulong. Even your servant, O Lord, walay mahimo kung wala ka. Gawas nimo, O Dios, kaming tanan magmalampuson naa ka sa among kaliwala. Lord God, we expect more blessings to you, Lord. More revelation knowledge, more understanding. Lord, ikaw ang tugyanan sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapanlingkod ta mga igsoon uban sa presensya sa atong mahal nga hari. Now, this is sa book of John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Now, magkuha tag istorya din sa book of Acts mga igsoon sa istorya ni Philip o sa usa ka eunuko. Now, din sa book of Acts chapter 8 verse 26 to 40, now an angel of the Lord said to Philip, rise and go toward the south of the road that goes down from Jerusalem to Gaza. Now, this is a desert place. Now, sa verse 27, and he rose and went. Kumbaga, wala na siya nakadungog sa
pagpadayag sa anghel gikan sa Dios ngadto kang Philip, ug si Philip ning bangon ug ming lakaw and went. And there was an Ethiopian, a eunuch, a court of official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all her treasurer din si eunuko. Mao ni tighipo sa tanang kabtangan sa gingharian sa Ethiopia. Now he had come to Jerusalem to worship. Nasa tumong tuyo adto siya og Jerusalem aron pagsimba. Kaya lang there's something kulang. Na may ako nagtuo nga daghang nagsimba atong i-welcome na si Sister Angel. Long time no see. Ginoo magapanalangin. Okay. Ining mga dali ra mo gud makuaning mga artista bagikan sa Manila. Sa unang panahon bagikan ka sa Manila, pag-abot nimo mura ni kag artista Karon mahadlok ng mga tawag ni kag Manila. Naay classmate nako kay gikag Manila pertig yung sukuan niya pag-abot. Kay manago ang mga tawag magawas siya. Tapos chismis siya sa tibuok barangay nila na nga kana COVID na gina. Nana ba mahadlok ang mga tao. Gikag Manila, gikag Cebu, mutagbo ang mga tao sa una karon managan. Pero salamat sa Ginoo kay si Angel wa mo nanagan ang mga taga-Gabonon noon. Nanagan paingon diri simbahan. Okay. Balik ta mo igsoon. Who was in charge of all the treasure and had come to Jerusalem to worship. Na si Tuyo adto sa Jerusalem from Gaza. Ato man malantaw karon sa mapa kung sa kalayo. Siguro sa ako alang bana-bana murag diri og ang mga buog ana dool ra ang simbahan sa Yunoko. Dool ra layo. Mga diri buog. Nya ang sakyan para sa atong sakyanan ni Papa. Sa may sakyanan ni Papa, chariot. Nakabutang ba to diya? Okay. Okay. Verse 28, and was returning seated in his chariot. Chariot lagi. Chariot ang sakyanan. Pero dili ng chariot, para saan ang chariot karon makita din Dito special na siyang sakyanan para sa mga opisyalis sa syudad or sa tibuok kuan or sakyanan gid na siya sa mga royal people. Kung mga dili basta-basta makasakay og chariot karon lang magsakay kag chariot para kasakay balsahan. Sakit kay imong likod. Pero katong chariot sa una nindot sakyan. Wa pa mo ko kasakay pero kung gikumpara na sa mga Hilux karon ba kay siyempre kita mo karong mga gobernador na magsakay og chariot. O kato pa nga amigo na ko siya nga nindot kinasakyan ng Hilux pastor kanang mga dagkong mga masakyan mga Ford Ranger. Nga naman bagbutang kagkuk ana patindugo nimo kuno di gyud mayabo bisan pag mag-agi ko rough roads kung mo ba igor man makilig gamay. Pero kanang chariot may butangan wagi bilin. O siguro buak pang botilya. Okay, verse 29, and the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. Sa verse 30, so Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you are reading? Nakasabot ba ka anang imong gibasa-basa? Magdira mo kag basa-basa sa imong kaugalingon. Nakasabot pa ka ana unsay tubag sa Yunoko. And he said, how can I unsa ano ko pagkasabot kung wala man poy mo baron din sa tunga para mo explain ana unless someone guides me. Daghang nagbasa mo nang uban wa din alagin mo basa sa Bible kay di gud makasabot hangtod karon. Pero salamat sa Ginoo kay daghang nakasabot.
Ako nagtuo nga ikaw igsuon karon nakasabot na gid ka. And he invited Philip to come up sit with him. Yang giimbitahan yun si Filipe nga mo sakag yun sa iyang chariot sa royal car, sa may car, tawagan na sana, sakyanan with him. Okay, sa verse 32, now the passage of the scripture that he was reading was this. Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent. Mo ni gibasa sa Yunoko. Then, so he opens not his mouth. Sa verse 33, in his humiliation, justice was denied him. And who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. Naghisgot ba about, nagbasa siya dito sa scripture tungod sa pagsulti ni Prophet Isaiah about sa coming king, which is Jesus Christ, referring to Jesus Christ, na naghisgot sa life. Sama siya sa sheep ba? He was led to the slaughter. Gidala dito sa ihawanan, and like a lamb before its shearer. Naghilom lamang. Manang ako nang gishare ninyo mga igsoon, ang pinaka-the best yun nga mailhan nga ikaw maalamon diya sa pagpangalagad sa Ginoo, pag-abot sa pressure, silent. Kabalo bataan na mo, silent. Pag-pressure ba? Silent. Ato si Pira na tukuhan, baba. Kay pag abot gani sa pressure, pag magawas ganing daghang pulong ka na, dili ko sure nga ikaw na ikaalam diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, next verse. Verse 34. So the eunuch answered Philip and said, I asked you, of whom does the prophet say? Or say this of him? Or of some other man? Nangutana may gisgutan ni Pastor Philip. Itsa may gisgutan ani. Kay naghisgot man ni og karnero nga gidala sa ihawan. Unya wa ra katingog, wagi tingog-tingog ni. Niya gusto lang ni siya nga magpapatay na lang, mo minsan ning reklamo. Unsa man ni kinsa may gibot pasabot ni Isaiah ni siya mismo og nagpailaing tao ani nga iyang gipahinungdan aning istoryaha. Baba man na iyang pangutana. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself, para kaniya ba ka prophet Isaiah, or of some other man? Then Philip opened his mouth. Then, and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Nakapabor si Philip. This mauni ang giskutan. Pila pa lang ka bulan or tuig gikan nahitabo nga kining tawhanang nga gisgutan gipatay sa mga tao. And then next verse 30, now as they went down the road, they came some water. Pag abot sa unahan kanunay nilang padayon nilang paghisgot-hisgot, nakasabot si Yunoko, kasabot siya. Wow, maudi ni. Unya iyang nabati ang gahom sa Ginoo. Niya pagbuka siguro niya siya, uy, may tubig sa unahan. Okay, di ba? Verse 36, atong nga nagbasa. As they went down the road, they came to some water. And the eunuch said, see, latawa, here is, may tubig rin na may limaw-limaw aning kilid. Di ba na decision na yun? Then what hinders me from being baptized? Unsa may nakababag karon nga ako naman nakasabot. Itsa may makababag nga mabautismuhan ko kay ako man nakasabot, nakasiguro nako og nakasure nga kining ship di ay mao ni ang hari sa whole universe nga namatay for me. Then why not kanang dili mahitabo ang pagbautismo? Then Philip said, if you believe with all your heart, you may tabo nimo kung mutuo ka. Muna na ang proseso sa atong kinabuhi kung gusto tong makabaton og kasiguruhan. Muna dinhira gyud aning atong simbahan mo oy pinugsanay nga bautismuhan. Kanang ikaw gyud mo ingon nga magpabautismo sama sa eunuch ko.
Nadaghan pa kay wala na bautismo eh. Unya, nag-schedule ta atong April 24 ba to? Unya, na may COVID, di kita makakuan. Nya karon wala naman siguro. Pwede naman ta maligo siguro. Isa tong willing nga magpabaptize. Then, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kuyaw, bago pa lang silang nag-Bible study. Pero tinagdasiga si Eunuco. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Dili binimatuhuon ning mga taga dapit man ni sa wilderness kung atong lantawon karon sa mapa didto man ni dapit atong gasinggit-singgit ba si John the Baptist dapit sa Gaza sa palanglitan sa Maria didto paingon south pod so ni may opposite sa east west sa west or east west aman ang south dire north, south. Dire. Okay. East, west, north, south. Okay, dire ang south. Kay naghisgot ganiya, south area. Dire nga side. Kung dire ang Samaria, dinhi ang katong Gaza kandiin. Dito nagsinggit-singgit po si prophet John the Baptist nga pag hinulsol mo andaman ninyo ang mga dala ninyo kanang mga dala ninyo mga baliko tulira di ba nagisgot og dalan pagdalan si John the Baptist nagisgot siya dalan wala yung siya tulira inyong mga dalan itong mga bako-bako itong mga gansang-gansangon. Okay, sa verse 38, so he commanded the chariot to stand still. Mo na nga, mabiyan ang mga igsoon, kung panahon nga gusto ta mukat-on diya sa Ginoo, we have to stand still. Kanang, kumbaga, bisan ang business mo stop for a while. If you want more blessing. Okay. Then, and both Philip and Eunuch went down into the water and baptized him. Ibautismuhan yun tayo. Then sa verse 39, and when they came up out of the water, sa dihang mingkawas na sila, the Spirit of the Lord called Philip away. Ako yun po itong nagpangita na si Eunuco. Gikan pa sa tubig na, siguro galigo-ligo pa ta siya. Wow, nindot. Bukan niyo. Sa magsikiro mo ito kung kauban, ikalit magkawala. Okay. Caught Philip away so that the eunuch saw him no more. Wala na siya nakikita at sukad adto. And he went on his way. Wala siya nabalaka, kaya na naman siya, nakasiguro na siya. Nagkanta siya pag give you glory, glory. We give you glory. He went on his way rejoicing. Then sa verse 40, but Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. Now, walking the right highway is very important. Kanang muagi kag dili saktong dalan. Kana gyud mo'y kuyaw. Then you have knowing the truth. If he is the truth, you have to know him. Then live the life that God has given unto us. Walking the right or the right way, knowing the truth, live the life that God has given unto us. Now, maura ni tulura itong isgutan, it's all about walking and knowing. Tapos nag-refer ni tulo, gisulti gid mismo sa baba ni Jesus Christ that I am the way, you have to walk.
my way. And I am the truth. You have to know me. Dapat mo masayod kung kinsa ko. And you have to live. Okay. Now, 3 things that you truly experience the move of God. Kung imong masinati, kining tulo, sama sa nati sa yunoko, makasinati, nindot kaayo nga pagkasinati sa Dios, insakto gyud nga kabaguhan. Tungod kay kitang tanan nangandoy gyud og kabaguhan sa atong matag kinabuhi. Kung dili nato ni masinati ning tulo, munang dili ta makasinati sa buhat sa Ginoo. Now, number 1, walking on the right way. Why is it walking in the right way is important to Him? Bisan kita mga igsuon, ang paglakaw sa insakto nga dalan, siyempre kung isa lang ang dalan, kung isa lang ang dalan, walay confusion ana mga igsuon. Sakto dili. Pero kung daghan na gani, duha, tulo na gani ang dalan, kung abot na kag crossing, na padulong dito, na padulong dinhi, na pagipadulong dito, na pagipadulong ana, ay lang mo padulong dito. Maabot na ka sa kalibog kung ay ang insakto. Kinsa may nakasinati ana nga nag-abot, pag-abot nimo sa crossing, galibog kag kadapit agi. Pero kung nakahibalo ka, kung asa dapit ang insaktong dalan, confident kay ka nga, dirita liko, morning dalana. Pero kung wala ka kahibalo, you have to stand yun dool sa crossing, maghuna-huna kag, kung dili na mo mahibawan, kung dapit aning dalana, imo na lang i-discern, imo lang bituton siguro, man ka, bintot, man aning tulo ka, dalan ko mo, Okay. Revealed Philip the right road for people. Ang Dios mismo, ang giingon niya, ang anghel mismo nagapadayag ngadto kang Philip sa insakto nga dalan. Philip is a Jewish Christian believer. Nito mga panahon na a kingdom preacher. Hears an angel tell him to rise and take the road to Gaza. Siya gipadaygan gyud sa Ginoo nga moadto sa road sa Gaza. Naghisgot og dalan. Kaysa pagkatinuod lang mga igsoon, dili kita kay balukon asa taagi. Dili mga ita kay balog unsay decision, unsa na to pagdesisyon ang kinabuhi, kung mukaon ba kag dili. Samutag dili kay kagutom, paglibog magoy pero mo kog kakanunon, pero mo kog dili kakanunon. Pero gutom kay ka, di na kinahanglan desisyon na ning dugay-dugay. Now si Philip gipadaygan sa Dios the right road for people. Oni ang padayag. Now an angel of the Lord said to Philip, rise and go toward the south, the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. Usa ni ka deserto ning lugara. Bot pasabot sa akong ingon kaniya mo ning lugar nga deserto nga gidito gad barug-barug si John the Baptist. Nga nangadto po dito ang mga Israelite people nga mga giingnan niya kamong mga kaliwat ug mga bitin kinsa may gasugo ninyo mga hinulsol mo. Wa man mo pagsugoa. Na po'y uban ko nga magwali nay mo duol. Suko pod. Di kaning mga tawhana, kaning mga reliyoso istanan. Muna nga tama na sila pagka-reliyoso, pero walay Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Nang nasuko si John. Okay, sa verse 27, and he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace,
queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure in it, he had come to Jerusalem to worship. Ug mao ni ang mapa mga igsoon. Possible kay si Philip from Jerusalem. Then biyahe siya dinhi to Gaza, which is the lugar niya padulong na ni siya sa Egypt to Egypt. This is Ethiopia. Tapos ang dito po pangadto dito is Samaria. Which is Judean desert. Sa man pag-pronounce na ang desert katong makaon. Kining desert dili makaon. Okay. Punog abog. Okay. And he rose and went. Yadto siya sa dalan. Nga giingnan siya sa Ginoo. Ug pag-abot niya dito, inaksi nakita niya ang eunuko nga nagdulong ug nagpalayo. Marag bali man siguro ning mga picture katalikod naman ang eunuko. Hindi ka balo picture nila. Gipicturean dito sa kuan. Okay. John the Baptist preaching is to prepare the way. Nakita ni Philip road sa Gaza. Ano yung istorya ni John the Baptist? Sa Matthew chapter 3 verse 3, in those days John the Baptist came, verse 1, preaching in the desert of Judea, the same road, the same highway, and saying, repent, for the kingdom of heaven is near. Sa verse 3, this is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the desert, preparing the way of the Lord. Ang pagpangandam sa dalan para sa Ginoo. Make straight paths for Him. Ang mga baliko nga dalan, tuliron for Him. When naghiskot siya og spiritual highway, nga dapat dito ang mga nga dili na gyud masalaag bisan pagkan asa padulong. Kay pag deserto gani, maghiskot og deserto, dili ta ka sure kung naidalan magwala. Nang daghang nga salaag gumikan sa deserto or wilderness. But John said, prepare the way for the Lord and make straight paths for Him. Inyong tuliron ang inyong mga agianan para kaniya. Okay. Diya nagwali si John, the same road, the same way, the same subdivision, desert, the same. Ug dito po nagpadayag ang Dios nga dito po si Philip makigmeet adto lugar gyapon nga makigmeet sa eunuko. Okay. Now, walk not according to the flesh. Now, naghisgot ta about sa spiritual way. Ang pag-agi sa espirituhanong dalan, kung asa tadapit pwede nga makaagi. Now, si Kristala ang kusog mo imen. Sa una, si Kukong man to. Karon silent na si Kukong. Basta mga bata kusog mo imen, mo nang anghiharian sa Ginoo para sa langit. Para sa mga bata. Tapos ang mga mostly sa mga dagko kay naguna-una man usay di ba di man kalikayan mangulupad at una-una. Ang bata concentrate, amen. Amen.
Siguro di po to amen siguro iyang nasulti pero mao gyud to but pasabot to amen gito. Kay singit man siya. Bitaw. Walk not according to the flesh, but life in the spirit. Sa Romans chapter 8 verse 4, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na yung paghukom ngadto sa mga tao nga nakang Kristo Jesus. That's why Jesus says, I am the way. You have to walk on me, and you have to follow all my ways, because I am the way. You have to walk on me. Kamo magalakaw nga di ka nako. Manang kung muhiskot siya, babasahin niyo ng I am the way. Naga-challenge siya kanimo, naga-inspire siya kanimo that you have to walk on Him. Kinahanglan kang mulakaw, anak kaniya. Mulakaw siya ang mga pulong. Mulakaw siya ang mga pamaagi para masayra niya nga ikaw, iyahag kayo. Para makaadto ka sa insakto nga destination. Why? Kung ikaw mulakaw sa insakto nga dalan, insakto ngadto sa imong puntahan. That's why Jesus said, I am. Sa verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Kay ang tanang balaod, wala nakahatag kagawasan sa mga tao, nakapabag at pakinis ilang kasikasan. But the law of the Spirit of the Lord, way nagahatag ka natin kagawasan sa diyang isunod na mingagi sa saktong dalan, din nato na sinati ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay dili nimo masinati ang gahom sa Dios kung dili nimo sinatiun ug di ka moagi sa dalan sa Ginoo. Mas kusog-kusog nga amen. Pinaiko pa. Thank you, Lord. Now sa verse 3, for God has done what the law. Gibuhat sa Dios. For God has done what the law, wicked by the flesh. Nga nga ang balaod, moto'y ang mga tao nagisod sila. Nga naman sa 10 commandments, gagisunod sa daghan usab ng mga tao. Masunod nila ang siyam, upalpak sa sila sa isa. Palpak man tanan matod pa ni Jesus Christ. Pero ilang nasinati pag-abot ni Jesus Christ, mingsunod sila ni Jesus Christ, unya nasinati nila, wow, nindot man ning pamagihan. Mingsunod lang ka ni Jesus Christ, mingagi ka sa insaktong dalan, imong masubay ug imong masunod ang pulo ka mga sugo. Saynan ka anang, mingsunod ka ni Jesus Christ, nakabaton ka respeto sa imong ginikanan. Mingsunod ka, mingagi ka sa dalan ni Jesus Christ, nag-iingon niya sa first command, I am the Lord, walay laing Diyos, kawas ka na ako. Manang na kay Diyos sa iyong kinabuhi. Usa pa kasugo, isa sa 10 commandments, sa riyang nilakaw ka ni sa dalan, paingon sa kadaugan, this is the way of Jesus Christ. Then, which is the Sabbath, imong giutang sa imong kasing-kasing, nga ang ikapito nga adlaw, or one of the 7, imong gihalad para sa Ginoo. Nakaibalo ka ana, if you abide on Him, kung ikaw dapig ba sa Dios, hallelujah. Pero kung dili ka dapig sa Ginoo, ikaw ang mabot sa imong kagalingon, mingon kag bahala na ko hapadulong. Ako ani ka nabuhi, walay magbuot, wala ka mo bisan asa, walay makagiyang sa akong kinabuhi. Una naman atong desisyon kani adto. Wala ba'y makabuot nato ba? Pero sa diyang gibutan ka sa Ginoo, you have to walk the right highway. Amen. Hallelujah. Okay. Sa verse 4, atong dungano basa, in order that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, may tabo lang nga imong matuman ang tanang mga balaod who walk not according to the flesh, katong mga tao nga wala nagalakaw sa unod nga paglakaw,
kundi nagalakaw according to the Spirit of the Lord. Espiritu sa Ginoo. Why? Jesus Christ is Spirit. That's why ningon siya, I am the way. Samaran ang ningon siya, I am, and I have the Spirit who guide you. Kung kinsay mo agi dinhi, gamhan sa Espiritu, sa Dios. Walk not according to the flesh. At ang mga tao nga wala nagalakaw sa ilang unod-nun. Sa maning unod-nun, kaning tawhanon nato. Kaning pag kanabitong ningon si Jesus Christ, dili ang tanan mabuhi sa tinapay lamang, kundi mabuhi pud siya sa pulong. Buti pasabot na atay physical nga kinabuhi, naputay spiritual sa atong sulod. Kining atong spiritual wala ni nangandoy og physical na pagkaon. Wala ni nangandoy og litson ning atong spiritual nga nasa sulod. Ang gipangandoy ani pulong sa Ginoo. Mao ra gipangandoy ani. Naghilak ang atong kasing-kasing, nangandoy nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Wanan man nakamatikod ta, nga di ta makasimbag isadwa ka Domingo, mura na ta gisakluban og kalimutan. Why? Because ang atong kalag nangandoy sama sa atong lawas nga di ta kakaon isa ka kananan, duha ka kananan, tulo ka kananan, isa na kaadlaw. Wa ka kakaon. Ang imong una-una bahalag bisan pagbaho panaron, bisan pagnapanay mga amag-amag dero sa nang baho-baho na hislo gyud nag-ako nang mataparan. Ano man gumikan sa kagutom. Muna nga ang atong mga kalag mga igsoon, mingawon kaayo ni sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Dili sa ato ang flesh na walk in the newness of life. Kining paglakaw diya sa pagkabago. Kaysa di ikaw maglakaw diya kang Jesus Christ, ikaw nagalakaw diya sa pagkabago sa imong kinabuhi. Sa Romans chapter 6 verse 4, we were buried therefore with Him and baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, which might walk in a newness of life. Kita magalakaw sa pudya sa pagkabago sa atong kinabuhi, atubangan sa Ginoo. Kanang makakita pud ang mga tao nga nabago baka. Kaya malipay ang mga tao kung mabago ka. Una-una ra na nimo nga mukatawa sila. First time lang mukatawa sila kay mabaguhan sila. Dati beer imong sipit-sipitan, tanway ba na? Unya mabaguhan sila, Bible na imong gisipitan, magkatawa ba gid ang tao ana? Magpangutan na siya siri ko. Ana imong gidala. Kaya lang hangtod karon wala pa jud ka naka-share. Sige lang maabot ang panahon imo lagi nang ma-share lagi imong unsay imong naa nimo. Okay. Walk in the light of God's presence. Kini paglakaw niya sa kahayag sa presensya sa Dios. Batod ni King David. Usa ni ka testimonyo ni King David. Psalms 89 verse 15. How happy are the people who can worship joyfully. Katabang na sinati ba sa yunoko? Ning uli siya, wow. I give you glory, glory. Wata kay balo sa tono niya. I-opsi ba siya? How happy are the people kung sakit ka malipayon ang tao nga naka-worship joyfully. Na may worship nga, nag-worship ka niya, nag-uol nung kapagkahuman. Pero ang mga anak sa Diyos mag-worship, malipayon ang pagkahuman. Nawan, marag naibtang tagtunok, natangtang ang mga problema, mga kabukat sa atong kasing-kasing. Why? Saan man ko nasa Ginoo, na come unto me, all who heavily laden, kamong mga nabugatan, and I will give you rest. Munang pag-arini mo, naminaw ka sa pulong sa Ginoo, wala lang ka medyo dili lang nimo na wag ka kahibalo nga ang imong problema gitangtang sa Ginoo. Kay kung unta kung nagpabilin pa ka sa imong problema dugang ka unta na.
Dili po ang Ginoo mo dugang. Wa lang po ta kay balo kung kinsay mo dugang. Ang yawa, maura magina siya tigdugang. Okay. They walk in the light of your presence. Sila magalakaw sa kahayag ya sa presensya sa Ginoo. That's why Jesus said, I am the way. Ano man diya sa presensya sa Ginoo na ang kalipay. Hallelujah. Okay, next. Walk in the light of God's presence. Sa 81 verse 13 and 16, oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. Verse 14, I would soon subdue their enemies. Kung sila unta magalakaw sa akong gusto, kagustuhan, then, bisan ang ilang kaaway, akong lipunon tanan, turn my hand against their foes. Verse 15, awan ng day 15 day, pinakunaan. Si Buanong day ni. Oh, nga magpatiling mo lamang unta ang akong katawhan kanako. Kung ba? Kung. Oh, nga magpatalingog lamang unta ang akong katawhan kanako aron ng Israel magalakaw unta sa akong dalan. Magalakaw sa iyang dalan. Kinsang dalan? Dili kang Duterte, kundi dalan sa Ginoo, sa madali akong pagalaglago ng ilang mga kaaway. Manang akong nakay problema, iduol sa Ginoo kay siya ang bahala sa imong kaaway. Ako atong usmo basa sa madali. Sain ka iyang dali-dalion? Sa madali, pagalaglagon ang ilang mga kaaway. Og mo sumbalik ang akong kamot batok sa ilang mga kabatok. Kinsa may mo kontra nimo? Kung ikaw, dapig niya. Next verse. Verse 15. Those who hate the Lord, agoy, kinina. Siyempre, kung di nakaganahan sa Ginoo, bahala na sila diyo. Si Masimba naman. Imba mo ginyo dito. Ano may ipaabot nyo? Imbahan mo dito. Okay. Those who hate the Lord, pag mahit gani ka, masilag gani ka sa tao, automatic na nasilag ka sa Ginoo. Would cling toward Him and their faith would last forever. Kung masilag ka sa Ginoo, ang imong problema, hangtod-hangtod, ikan, magsugod hangtod-hangtod, problema. Musta sir, problema ram gyapon ang pusonan. Oy, pusonan, musta sir, problema ram gyapon. Pag ginanahurot imong problema. Mao lagi daghan-daghan man siguro ni. May mong gid pagka salud. Verse 16, but He would feed you in the finest of the wheat, and with honey from the rock I would satisfy you. Sa atong basahon sa Cebuano sa verse 15, itang tanan mabasa. Ang mga magdudumot kang Hiyoba, managpasakop unta kaniya. Apan ang panahon nila magapadayon sa walay katapusan. Sa kana, kung imo ikumpara na ang English ug ang Cebuano, munang usay dili kay kung mabasa sa Cebuano Bible. Una na siya ka simple. Pero dinhi, their faith would last forever kung magbaton kag kaligot-got sa Ginoo. Faith means kanang mong problema ba sa kinapunta. Pero kanang faith nga gisgutan dinhi is faith kining unsa man ning faith, di ba? Maayong ugma. Okay, next. Number 2. Number 1 is walking in the right way. Number 2 is knowing the truth. Kung niingon siya, I am the truth, then you should know Him. Kung niingon siya, I am the way, you should and you must walk on Him. If He is
the truth. Okay. Now, if Jesus Christ is the truth, you must know the truth. Now, revealed to Philip the right word for people. Okay, sa Acts chapter 8, verse 30 to 33. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, "Do you understand what you are reading?" Usa ka good sign nga ang tao gusto masayod ka ng magbasa. Sakto ko dili. Pero dili na gani ka, di na kay kaganahan magbasa. Bot ipasabot niya ana nga dili ka gustong masayod. Sakto dili. Isaiah the prophet and asked, "Do you understand what you are reading?" Nagaingon si Philip kadto kang eunuko. Do you understand what you are reading? Unsay tubog sa eunuko? And he said, "How can I? Saan man ako pagsabot? Unless someone guides me." And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this: "Like a sheep and he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opens not his mouth." Yang giinbitar si Philip. Nga pasakyon sa iyang chariot. Muna nga hangtod nga dili ka mo inbitar sa tao nga gipangsugo sa Ginoo nga mo-explain ani, dili gyud ka makahibalo sa kamatuoran. Usa nga good sign nga gusto kang masayod, kanang mangutana kag unsay buot ipasabot. Our soul searching for truth. Ang atong mga kalag nagapangita sa kamaturan, mao man nagipangita. Sultihan ti ka wala man dili na tinuod na nangita ta sa relihiyon o eksakto nga relihiyon. Sultihan ti ka walay relihiyon nga gisulat din sa Bible. Ang gisgotan din is all about the kingdom of God, the government of God. Na nga sa tanang mga tao nga nakasinati sa mga tao, pamilya sa Dios, nakasinati pagkabag-o, dili na sila maghuna-unag unsa mang relihiyon nga tinuod. Miingon tong uban, kana kato nindo tong relihiyon kay karaan. Miingon buto kami mo mga tinuod kay mga tamang dalan man mi niya mga simbahan mga nindot. Makaingon po kag bitaw no practical pud, sakto pud. Tubag pong isa kami ang mga insakto. Nasuko si Jesus Christ. Siya nga walay ni bisan isa. Ngayon sakto. I am the truth. And you should know me. Sa giingon sa verse 7, balik ko basa sa John chapter 14 verse 7. Balik ko basa. Sa giingon niya diha. Before ta mo padayon. Kung itabasahan niyo. Verse 7. Ino. Inay masuk mga Bible drill. Apta na tang saba ron na.
Okay. Sukad karon nakaila tungod kay kamo nakaila naman kanako. Nakaila na pud mo sa amahan. Now our soul searching for the truth. Reading is the good sign that you are searching for what you didn't understand. Unsa may wa nimo nasabti ba? Kining pagbasa sa Bible. Unsa man gyud ay sakto. Di kay mingon ang mga alay mo din mag-practice tag wanere simba din ingon tong isa may ni mo kay na uniform pwede pag kanang mga lingwahe nga para namo mga sayop anang pangitan kamatis imo na mo ng kamatis. Then sila po barok. Dayon pag mag-worship sila, nasubo ang kasubo lang kay ilang taon. Tapos magtabako tong ilang wan, pag-ut bubong mga pastilan. Ang ginang kadimaw. Nang ilang pastoral lagom kay kuit. Di man tama kasuhanan na wam ta nagisgo tong ngalan. Ay lang mo saba. Naka-live ra ba ta? Okay. Knowing the truth sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. And how from childhood you have been with the secret writings. Sugad pa sa imong pagkabata matod pa ni Paul ngadto kang Timothy. Sugad pa Timothy sa imong pagkabata kay balo na kang daan nga ang sagradong sulat which are able to make you wise may makahimo nimo nga mahimong malaman for salvation. Then for salvation through faith in Christ Jesus. Then sa verse 16 mo ni gingon all scripture is breathed out by God for teaching mo ni gamit aning sulat. Di ta makaibalo kung dili ta tudluan. Then profitable for reproof pagbadlong, reproof for correction, for training in righteousness. Kung wala ka tudluhi o pagkamatarong, you are not in the truth. Kay ang tanan nga naa sa kamatuoran, nagabuhat sa insaktong naa ka sa right, imo kinabuhi is in a righteous way. Your acts is righteous. Ano nga ang pulong sa Ginoo, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, and for training in righteousness. Arni 30, unsa nga ito nga mahimong matarong katubangan sa Ginoo. Kung wala ni, unya kung walay tao sama ni Philip nga mutudlo nato, unsaon nato pagkahibalo. Mamiingon lang ta nga pwede naman ta mo simbag mo ampo na sa balay. May lago padala ang Ginoo Philip dito sa imong balay. Ang kuyaw si Pilipa ang ipadala. si pastora ragi naka-gets mangunana mo siya rin katawa. Basig si Pilipa ang ipadala. Kaya si Papa na ko balo naman Napoy balo dito Pilipa mo gon. Alam. Okay. Verse 17. Unsa may resulta kung gi-correctionan, gituluan ta, gitrain ta sa pulong sa Ginoo. Sa mahitabo at kitang tanan mo dungag basa. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Tanang mga
maayong imong nabuhat resulta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili sa imong tungod kami mga buutan kami kaliwata. Kini among mingon ng mga uban niya. Kining mga reyes, mga pastor, mga halos-halos na mga pastor tanan. Di lang nato pwedeng hanlan. Kining mga reyes, mga wali, nindot, ane. Mga batasan, ane. Ito, ako naguna-una, bigil po ko, ano. Sa una pa, akong struggle dyan sa akong kinabuhi mismo. Ako mismo. Sa Bible school pa lang, ako Ginoo. Magpastor ko. Ako, magpastor. Ako yung gilantaw sa akong kagulingon. Ako kinaya pa lang. Nakay makasabot sa akong kinaya. Bisag ako di kasabot. Dugay kay na akong desisyon nga. Dili ko. Tapos na ako'y makita mong nga mga kauban ako sa unang mga young people nga mga buutan. Kasi may nakailan ninyo ni Alpon nga mango ni Pastor John Pibas. Iko kining tawhana, kaning tawgon sige parang ka pagkabuutan na murag walay kontra, smile lang ana ba. Iko nagampo ko nga niabot tong panahon na nga graduate na ko, Lord, tawgan ni sa Ginoo ning tawhana. Kay angayan ay magpastor. Hangtod karon dili magani magamit sa simbahan wa pag dungga sa Ginoo kung pagampo. Ang pagtawgon katong mga salikot kay mga batasan. Then that the man of God may be complete, equipped for every good work. Na wala na ipabatasan na ani mga igsoon. Kung gitawag ka sa Ginoo, you have to obey Him. Manang tanang mga maayong buhat, makita sa kinabuhi, tungod ni ini. Hallelujah. Praise the Lord. God also seeking the soul was searching for truth. Ang pakanindot po, kay ang Diyos nangita sa mga kalang, nga nagapangita po sa kamatuoran. Okay, itong basahan sa John chapter 4. Jesus said to her, matod pa ni Jesus atong Samaritan woman, believe me, the hour is coming when you neither or this mountain nor Jerusalem will you worship the Father. Sa verse 22, you worship what you do not know. We worship what we know. Gisimba ninyo kay mga Samarianhon, nagsimba na sila kaugalingon Diyos, na sila mga Diyos-Diyosan, silang kaugalingon, nga mosalba nila kung panahon sa mga lindol, mga COVID-19 na din ha. Di po COVID-19 sila, tawag sila. Nay mosalba nila na sila kaugalingong Diyos. Pero si Jesus Christ tanawang iyang gisulti. You worship what you do not know. Nagsimba mo sa wa mo nakailang. Wa mo kailan ni Maria kung kinsa siya. Wa mo kailan ni Joseph. Wala mo kailan ni kinsa ng mga tawhan ang ipangtawag. Matubad Jesus, we worship what we know. For salvation is from the Jews. Verse 24, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Ang Ginoo, ang Diyos sa langit, ang Amahan, nagapangita hangtod karon. Kanang gusto nga mo simba niya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Isa ka ba igsuon nga nangandoy niini nagapangita niya. Now sa verse 24, why? Because God is Spirit. Kung Espiritu dili mabuhatan og imahe, mo nang mupaltos, daghang mga tao mupaltos sa pagtawag sa Ginoo kay dito sila nagatubang sa dako kay imahe. Unsa man manimong pagbuhat ng imahe ang Dios if He is the Spirit. God is Spirit. And those, ang tanang mga manimba niya, worship Him, must worship in the Spirit and truth.
Musimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao na nakanindot. Now eunuch start asking about the truth. Mao na ni nagsugod na. Nangutana. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. And the eunuch said to Philip, about whom I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? Nangutana siya bang unsa gid ay ang kamatuoran? Unsa man gid ay ang tinuod? Nangutana, kining eunuko dugay raning sinimbag binagbalik from Jerusalem, Gaza to worship. Pero nagsimba, wala kay malo sa kamatuoran. Di ba kaning eunuko gabalik-balik na nagsimba? Dili lang to first time. Kay hinimbahon ning tawhana, pero wala na siya kasiguro. Siyang kasiguruhan, siyang kinabuhi. Lagyo kay biyahe from Tambulig to Buog, Buog Tambulig, Tambulig Buog, Buog Tambulig ang gilayaon, ang gilayaon siya ang biyahe. Pero wala pa di ay siya ka-sure kung unsa tong klase nga biyahe, daghang oras na sayang. Pero nakita sa Ginoo na nga naman, nag-search ang iyang kasing-kasing, what is truth? Dili lang taman na kang mulingkod anang mga bangko din ha. You have to search the truth. Masayang ang imong plite kada ari. Ako simba naman tako. Ano man yung impyerno bang kubagsak? Ambot nimo. Matter pa na eunuko, I ask you, does the prophet say this about himself or someone else? Si Philip Intubag opened his mouth and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus Christ. Siya mo na yung panahon, si Jesus Christ died for you, not your religion. Jesus died, the King died for you. He want to save you, rescue you. He want to salvage you. Na nga ang word salvage diya sa Bible, to save. Dili kay gituok. Basahan ninyo yung mga dictionary. Gisalvage man, so gituok. Basahan yung dictionary, to save, to rescue. That's why Jesus salvages us from destruction. Gi-rescue, gi-save from destruction. Nga ayaw na mo gamit anang salvage nga gituok dito, gipatay, gipanlod, gihigot, giputlag ulo, giputlag tiil, ayaw na mo gamit na ingnan na lang gipatay. Unyag lang taon na to si dictionary, ano gisalvage, save, rescue, ito gipatay, libog lang ta. Adto ta sa ikatulo, nanatay right way. We have to walk in the right way. Ikaduha, we have to know Him more and more. We have to know Him more and more, and we know Him, the truth. We know the truth. Then number 3 is living a life. Ingon siya, I am the way, I am the truth, I am the life. Kinahanglan ka nga magkinabuhi sa kinabuhi, iyang gibuhi ug iyang gibuhian. You decided to be baptized with water. Wala na ilangan-langan ingon ang eunuko, wala na ilangan-langan aning atong lakaw. Pagli niyan ay limaw na may dagat gamay. The boat went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip, and the eunuch saw him no more and went on his way, rejoicing. Now, they went down on the road. They came to some water, and the eunuch said, "See,
is water. Nakasabot na ko. I am willing to be baptized. And I am willing to be with Him and to live with Him. Muna nga kanang dili pag yun decided nga magpabautismo, dili pa sila willing nga magkinabuhi uban ang Ginoo. Akong usbon, pero na pag yung mga decided na gigaya sa Minister Rothschild, decided na gigaya na dili lang yun pag ma-schedule na mawa, di na po makuanan. Pero namang good po yung mga tao nga, dili lang sa adyo ko magpabautismo kay basin mo niya mag-uhon na po ang akong relihiyon. Walay relihiyon din eh. Lantawan na itong simbahan kung nabay ngalan. Sa may ngalan na simbahan, no name. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Karon pa nakasinati. While nga nag-istoryahan na sila, ang eunuko nagpuno sa gahom sa Diyos. I believe now that Jesus Christ is the Son of God. Nadungog lang yung ngalan ni Jesus Christ, gipatay dito sa Jerusalem. Kaya siya, layo raman siya sa Jerusalem. Nadungog lang niya. Pero wa sa kasabot, unsay gikamatyan, unsay hinungdan na gi-explain ni Philip mao ni namatay siya gumikan sa atong mga sala. Sa Roma chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. Roma chapter 6 verse 23, the wages of sin, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pagkapukan, pagkahulog ngadto sa limaw nga kalayo. But the gift of God is eternal life. Eternal life. Gi-explain ni Philip mao ni. Then he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down in the water, and he baptized him. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Ning uli siya nga malipayon, wow, nindot ni nga klase nga ako nasinatian karon. Wow, nindot ni nga kinabuhi nga ako kinabuhi karon kaysa una. Kinsa may makasultian na nindot ning imong kinabuhi karon kaysa una. Ingna imong kaugalingon nindot ni Ginoo kung kinabuhi karon kaysa una. Okay, sa 2 Corinthians 13 verses 4 and 5. For he was crucified in weakness, but lives by the power of God. Siya gilansang sa iyang kaluyahon, but he lives by the power of God. Kita nabuhi sa kahom sa Dios, dili sa atong kusog. That's why the book of the Bible says, I am not by might nor by power, but by the Spirit. Pinaagi sa kahom sa Malang Espiritu Santo. Kitang tanan makabaton og eksaktong kusog. For we also are weak in Him, but in dealing with you, we will live with Him by the power of God. Kinahanglan kita magkinabuhi with Him. Munang gingon ako kung you are not decided. Dili pa ka gusto nga magkinabuhi with Him. Then, nag-ingon si Apostol Paul, we are also weak. Kaya kita mga luyang, uban ka niya. Then, but in dealing with you, we live with Him and by the power of God. Kung gusto lang nato makighambin niya, makabaton po pinasahig ng kusog. Kay weak man ta. Manang di ta kabarog sa atong kaugalingon. Sige niya sa verse 5. You are in the faith. Inyong examine inyong kaugalingon. Kung kamubuan na yung mga pagtuo, test yourselves. Imong testingan imong kaugalingon. Or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is in you. Si Jesu Cristo na sa imong sulod. Nabuhi sa imong sulod. Dili ikaw ang nabuhi, kundi siya ang nabuhi sa imong sulod. Muna ikaw nangandoy o pulong sa Ginoo tungod kay si Jesus Christ ang nabuhi sa imong sulod. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah.
Test yourself. You not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test. Kay kung wala si Jesus Christ, hindi tanang testing, paltos kita mga igsoon. Gana kayong amen si Cristala. Amen. Hallelujah. Okay, isa pa yun. Sa 1 Thessalonians 5, 9 to 11, for God has not destined us, wala tagipili sa Ginoo para siya masuko na to, or for wrath, kapungot sa Dios, but to obtain salvation, para kita makadawat og kaluwasan through our Lord Jesus Christ, to whom who died for us, so that whether we are awake, bisan kita mga buhi o mga patay, we might live with Him. Kita mabuhi uban kaniya. Kung mamatay ta karon ko tas Ginoo atong physical, kita mabuhi with Him through the Spirit of God. Hallelujah. Then, therefore, encourage one another and build one another just as you are doing. Encourage one another. Dinasikay ta. It's on sister, brother. Dinasikay ta. Dili ta magbabilin ng mga luya. Diba? Diba pag unsay parte sa lawas nga luya, moy ang parte ra po sa lawas ang mutabang og hilot. Kinsa may nakapatikod ana? Nalang nanghaoy ang imong bukton. O Sister Alma, medyo luyang siya, gumikan siyang light nga kwan. Kung luya imong isa ka bukton, dili mingon ang isang bukton, panikamot diyag imo. Ako, kusgan bitaw ko, ikaw sige, panikamot diyag. Maluoy siya. Ang utok magwan sa may solusyon ani, maguna-una si utok dia. Ngitag tambal si mata pod. Paminaw po si dunggan. Ang tiil. Ang isa ka kamot, nihilot din na. Luya si isa ka kamot. Magtinabangay ra kita mga igsoon. Hallelujah. Ang Ginoo ra gyud kusgan. Bisan ang inyong pastor nang inahanglan pod nga makadungog. Mura na magagnaluya, pastor. Mura na magagawa na ikadasig. Ingna po itawang ko ninyo, anak. O sahi biya po. Bation biya po. Di lang ninyo makita. Okay. Jesus said, katapusan na ta. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If He is the way, we must walk in Him. If He is the truth, we must know Him. If He is the life, we must live a life that He has given unto us. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Importante kay ka sa Ginoo. Kinahanglan ka sa Ginoo. Then until now, si Jesus Christ, kanunay gihapon siya nga nag-challenge him. You have to walk my way. I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except through me. Ako ra, dapat ka mahibalo kung kinsa ko. Dapat ka magalakaw sa akong mga dalan. Dapat ka makinabuhi kung unsay gusto na akong ikinabuhi. Ini ibabaw sa iyo. Thank you, Lord God, this very morning that you have given to us, O Lord. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat o Diyos sa tanang butang ay mong gipyal kanamo o Diyos.
Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, of your mercy. Thank you, Lord God, of your grace, oh Lord. Thank you for the abundant blessing. Oh, Lord, since that you are Spirit, we believe that the Spirit of the Lord is here in our midst today. Holy Spirit, you are recognized in our midst. You are free to move in our midst, in our hearts, in our minds. Come, Holy Spirit. Invite the Holy Spirit. He is the reason why you are here today. Holy Spirit, guide me, Holy Spirit. Come with the strength. Come, Holy Spirit. Come. Holy Spirit, I pray. Receive the Holy Spirit right now. Come with thy strength and thy power. With sing it one again. Come, Holy Spirit. You are free to move, to guide, to lead, to teach us today. Lord, Holy Spirit, ikaw ang teacher, ikaw ang magtutudlo, ikaw ang tutor ka naman. Fill us, O Lord God, with your power today. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, He does stand and the power. Come without speech. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. I love you, Holy Spirit, Lord. Oh, come, Holy Spirit, my Lord. Come, Holy Spirit. Fill with your strength and power. Oh, we need your power and anointing, Lord. Fill us, oh Lord God, every day in our lives. Holy Spirit, captivate my soul. To have you more, for your heart, my life in your hands, closer to you, your power in you, nothing compares to this place. I can see. I worship you, Spirit. Come, Holy Spirit, once again. Invite Holy Spirit in our midst. Hallelujah.
Oh, Rabasatoroboyo Sandaraboyo Siderabayas. Let the healing power will move in our midst today. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, even the spirit of burden, the spirit of poverty will break down today in the mighty name of Jesus. Bisan pa ang balatian will be healed in the mighty name of Jesus Christ. Oh God. Oh, Rabasata Raboyasi. To you, oh, the power and thirst. I can see your face today. I worship you. Spirit moves in this place. Hallelujah. Spirit moves in this temple, oh God. Spirit moves in our lives. In the mighty name of Jesus. Oh God. Spirit move. I am calling. Spirit move. Pour out, oh, your Spirit, my Lord, in our lives today. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, the Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Spirit moves in our lives in this temple. Oh, once again, Lord Jesus, Holy Spirit, move. Hallelujah. Oh, the Spirit of freedom, Lord God, will be in our lives today. Oh God, hallelujah. Oh Lord. Spirit move. Hallelujah. Spirit move, oh God. Move in this temple. Spirit move. Shout to the Lord. Hallelujah. Be proud by the power of Jesus. Hallelujah. Walk in Him. Know Him. Live a life that He has given. Oh God. In the Spirit of the Lord. Oh God. Oh Rabashanda Rabayasi. Hallelujah. Kitang tanan magadaig sa tupuhin nga Diyos. Hallelujah. Oh Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ingna Ginoo, salamat Ginoo. Ikaw ako nabatunan. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you for the spiritual freedom. Thank you for the spiritual healing. Thank you for the spiritual breakthrough. Lord, in our lives, in our spirit, in our community, even in this church, oh God. We bless your holy name, Jesus. Oh, heal the King of Kings and the Lord of Lords. Our soul trembling before you today. Humbly come before you, Lord. Thank you for your grace. Thank you, Lord God, for your mercy. Salamat sa pabor imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat o Diyos sa kaayuhan sa klase-klase ng mga balatian. Thank you for the prosperity. Thank you for the increase in our businesses. Thank you, Lord, sa mga bunga sa among mga tanong.
Ang imong sahad, O Dios. Sadang imong makatawan, magadala sila mga halan. O mga ikanapulo para kanimo, O Dios. Imong sahad, O Dios. Ikaw magaprotektor sa tanan nilang panginabuhian. Lord God, your own people will experience increase in the mighty name of Jesus Christ. Your own people will experience financial breakthrough. Your own people will experience financial prosperity. Lord, dili tungod sa among nabuhat, dili tungod sa among nahimo, Ginoo. But Lord God, your grace is abounded in us. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your promises. Thank you for the special blessing that you have poured out upon us today. Thank you, Lord, sa imong magkatawan. Manay mong submissive, O Diyos, sa imong mga pulong. We are not, Lord, the listener only, the hearer only. But Lord God, we are the doer of your words. Magapanguli kami, O Diyos, nga mag-aagi sa eksaktong dalan. Magkinabuhi kami, umasayro sa among kinabuhi. And we have to live in your will, O Lord God. And Lord God, thank you, O Diyos, sa tatak, O Diyos, sa panalangin sa iyong mga katauhan. Gikan, O Diyos, ginagagmayng bata hangtod sa labing hamtong, O Diyos. Siniliwan, O Diyos, sa imong gahom, O Diyos. Lord, even ang kaaway dili makakita sa imong mga katawan, even to touch them, and even to snatch them out of your hands, O God. Walay makaagaw, O Diyos, sa imong katawan, gikan sa imong makamot. Lord God, ang imong katawan, musinati sa dugang pangkagawasan, kalipay, kalinaw, sa among mga kasing-kasing, diya sa pagpangalagad kanino. And Lord God, we are calling right now the attention, Lord God, of more souls outside. Lord, nga moduol sila sa imong atubangan to worship the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. More salvation, more deliverance will be happening in this place. More people will be saved. And Lord God, right now we are praying for our country. Lord, continue to bless our beloved Philippines. Continue to bless, O Lord God, our beloved nation. Continue to bless, O Lord God, ang among pinalanggang nga President, O Lord God, of the Republic of the Philippines. Bless all the leaders, the Vice President, Senators, all the congressmen in the Congress, all the executive leaders, secretaries, Lord, of governors in every provinces, Lord, will be blessed. Lord, salamat, Ginoo. Even, O Lord, all the mayors in every municipality, Lord, they will be blessed in Jesus' name. And tanan, O Diyos, ng mga barangay officials, Lord, will be blessed and continue to guide them, control their hearts, control their minds through righteousness. And Lord, this nation will bow before you and worship your holy name in the spirit and in truth. Lord God, thank you. Bless all the pastors, Lord God, sa dagang mga kadapit, O Diyos.
Lord, continue to bless them. Anaman sila sa mga struggle, sila makasimbahanan, O Diyos. Lord, use your servants in every places. Bless them mightily, financially, material, and spiritual blessing will be overflowing in their areas, O God. Lord, more strength will be upon them. Lord, salamat, O Diyos. You have to bless assemblies of God. Bless, O Lord God, the General Council of the Assemblies of God. Our leader, Pastor Dave Sopipinia, continue to bless him. And all the executives, all the leaders, O God, bless them, O Lord. Even all the tanan ng mga denominations, O Lord, bless them. Lord, og nini mga panahon na mga katawan, magapangita, O Diyos, kamatuoran. We are praying right now, ikaw mag-guide. O sabo Diyos mga katawan, and you have to reveal to us, ingon ng mga tao ni mo Ginoo, para pagsulti ngadto kanila. Mahimo kaming instrumento sa ilang kasiguruhan o kaluwasan. Mahimo kaming galamiton, O Diyos, sa kaluwasan sa ilang mga kalag. O Diyos, ining buntaga, enough na, O Diyos, ang imong mga pulong nga mong nadunggan. Magabaha, Ginoo, pinagi sa imong mga pulong. Magabaha, Ginoo, ang pinasahi nga panalangin sa among makinabuhi. We receive it right now. Ang tanang mga anak sa Ginoo ina nga I receive it. Akong dawaton ang panalangin nga gikan sa Ginoo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We praise your name. We bless your name. Thank you, Holy Spirit, for being with us today. Thank you for teaching us. Thank you for guiding us. Thank you for the revelation knowledge that you have revealed unto us today. Continue to guide us. Continue to control us, Holy Spirit. Thank you sa tanang butang imong gibuhat sa among kinabuhi, O Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Magyagyo si Pastoral Lorna Reyes mag-aampo sa atong pagtapos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yes, Tuhanan, salamat Ginoo ini. Tagon, salamat Lord sa mga pagkaniya sa kaluwa. Thank you Lord for teaching us, for reminding us of you. Salamat din ito mga tagon Ginoo. Thank you for your presence. Thank you for your Holy Spirit of God. Thank you Lord God sa mga kaisunan nga ni Akaron. Salamat Ginoo sa mga usangan at abot kami. Lord, salamat po at nagpulig sa kami. Nagbahala na mo ang mga panalangin ng spirituhan at Panginoon. Takbo mo ang kasingkas sa minit at lawa. Gawas din ang dapit o God. Kapuno sa mong presensya din. Salamat mo Lord sa pamahan mag-ulag-ulag ang matagusang na namin. Pan Lord God, ang iyong pagkamaayo, ang iyong pagkakamahanan sa mga kasitas. Salamat Ginoo pa dahil ka magkauban ka namin. Dahil ka magkaprotektar ka namin. Bless your people, O Lord. Bless your servant, O God. More anointing those in their body. Ikaw pa magagamit ka niya ngayon. Salamat Lord sa mga pagsimba o mga pagdaay. Di mo gidawat na ginagawa. Salamat Ginoo. Kanimo na kong itugyan ang mga kinabuhi. Sa tiwag simana o ganasang na among pagkagambing mga encounter na din simanahan sa mga trabaho ng Lord. Your words is enough sa mga kinabuhi. Begin to cover us with your precious blood. Let your presence, O God, mag-umol ka namin. Thank you. We commit our lives to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. For thine is thy kingdom and thy power and the glory
Atong itaas atong mga kamot para sa Dios ang gugma samahan nga lapaw sa tibuok kalibutan. Ug grasya siyang bugtong anak sa Jesucristo. Ug ang pagpakigdait, pakiguban sa balang Espiritu Santo, mag-uban kanato gikan ining adlaw ug hangtod sa walay katapusan. Ang tanang anak sa Dios magaingon, magasinggit og amen. Hallelujah. Praise the name of maayong buntag kanatong tanan. Praise God.